Naku guys, grabe. Ito palang si Risa Hontiveros, isa din pala sa nag-prepare. Isa siya sa mga source at nag-prepare sa impeachment ni former Justice CJ Corona. Grabe 'no, talagang alam mo yung may karanasan na pala talaga sila at biruin mo 'di ba, hindi pala totoo yung mga paratang kay CJ Corona, pero wala na, na-impeach na siya. Kasi nalaman na after na wala pala talagang katotohanan kasi 'di ba may mga kaso, mga cases, oh, napawalang sala siya guys. So ibig sabihin hindi totoo yung mga paratang sa kanya sa impeachment. Grabe, ito guys panoorin natin yung video. Noon pa 'to, nakuha 'to sa TikTok kay Noy P. Oh, panoorin natin, Mag-file ka ngayon ng complaint on the basis of an anonymous complaint? Gusto mo kaya gagawin sa iyo yon? Do you want that to be done to you under the golden rule? Do unto others as you would have others do unto you? And you want us to take you seriously? You have these documents attached to your complaint. Sons of CJ Corona, TCTs, condominium certificates of title, deeds of absolute sale, certificates authorizing registration, bank records with amounts of deposits. Where did you get these documents? Answer me as briefly as possible, please, because I'm under a time limit. The group of Risa Ontiveros downloaded it po. But you're one of the signatories of the Yes. complaint. I looked at it as soon as it was downloaded from the internet, Your Honor. Oh, ngayon, kinuha mo lang sa internet. What date was it downloaded from the internet? I am not sure, Your Honor. It was prepared by their group of volunteer lawyers po. Kung meron na kayo ng mga dokumento na ganito bago December 12, 2011, which is the date of the filing of the impeachment complaint before the Senate, why did you not include it in the impeachment complaint? Why did you not approach the prosecution panel and say, oh, ito, magdagdag pa? Ba't hindi nyo binigay? Ngayon, ginugulo nyo kami dito. Your Honor, I don't think we had the documents back then. All right. If you did not have them, why did you not present yourself as witnesses for the prosecution against the defendant? So that you will not have to rely on these anonymous internet materials that can be posted from anywhere in the world and can be invented by any brain in the world or even people with no brains. Oh, sagutin mo. Me as a witness, Your Honor, Yes. I was not called by a witness by the prosecution, Your Honor. I was called by the Ba't defense. di ka nag-volunteer? Kung ganyan katindi ang galit mo sa defendant. Sa paniwala mo pala, ang laki-laki ng mga iskandalong ginagawa niya, ba't hindi ka nag-volunteer kung good government advocate ka? Because po yung mga complaints po na nilagay po namin dito came out na po nung impeachment trial. Yun po yung inattach po namin. Hindi, noon pa, bago ng impeachment, nang the House of Representatives decided to impeach the Chief Justice, why did you not come forward if you are such a civic-spirited citizen and say, may alam ako tungkol dyan? Actually, Your Honor, dun sa mga articles of impeachment against Chief Justice Corona, wala po talaga akong, nung time na bago po i-file yung impeachment, wala po akong mga documentary evidences po. Wala kang documentary evidence pero you are asking the ombudsman to investigate. So yun na nga po kasi time na ni ex-Senator Miriam Defensor Santiago. Grabe 'no, kaya daw gawin yun yung mga alam mo yung mga ano daw, mga anonymous sources na mga ebidensya, kayang gawin ng mga no brains. Sabi ni Senator Miriam. Kasi si Senator Miriam Defensor Santiago, ayaw talaga niya sa mga hypocrites. Oo, galit siya sa mga grupo ng mga hipokrita. Oh, 'yan, alam niyo na 'di ba? Galit siya sa grupo na ni Hintuveros kasi 'di ba, o sa ano talaga siya, ayaw niya nung mga gano'n. Kasi alam niyo guys, sobrang dami namang puwedeng gawin. Bakit yung pag-i-impeach talaga? Pero yung totoong mga korap hindi nila ini-impeach. So, anong nangyayari, 'di ba? Nagiging red na din sila, yung mga pink, yellow, tsaka red guys, nag-iisahan na ngayon. Sana 'no, buhay pa 'to si Miriam Defensor Santiago kasi grabe talaga siya. Idol na idol talaga siya ng mga tao at idol na idol niya rin si PRRD, oh, 'di ba? So,
What does it mean? Pareho silang ayaw ng korupsyon, pareho sila ayaw ng mga, basta guys, mga hipokrito, ayaw nila ng mga ganun. Tapos grabe yung mga comments ng mga tao guys kasi may konsensya pa ba daw, no? Si Risa Hontiveros, dami nagtatanong. Sabi dito ni Duan Abantaw, Risa, Anak Bayan, and Trillanes move. Oo, yan yung mga moves nila eh. True, mga bayaran at NPA, sabi ni Anjanet Ladroma. Sabi ni Charina Alfran, utos ni Pinoy. Kaya pala. Sabi ni Gargantos Joe, I used to watch the entire hearing of Justice Cuevas live because of Justice Cuevas. We are also proud of Justice Cuevas. Very painful to watch Justice Corona being presented with cases that are not true just because the Aquino administration lost the case in Hacienda Luisita. They slapped Justice Corona with all sorts of cases. Former Supreme Court Chief Justice Renato Corona passed away on April 29, 2016 due to cardiac arrest. Stress and the ongoing legal challenges following his impeachment trial contributed to his health deterioration. He passed away. Grabe no, kawawa sa former Justice Corona. Grabe pala yung ginawa ng mga Aquino sa kanila. Totoo ba yun? They lost daw, the Aquino administration lost the case in Hacienda Luisita. They slapped Justice Corona with all sorts of cases. Kaya ayun, nangyari sa kanila, 'di ba? Sobrang agang namatay ni Pinoy. Tapos tingnan mo si Aquino, si Chris Aquino, no? Pag yan talaga, naku, si God talaga yung magre-revenge eh. Oo, hindi tayo guys. Wag ipagpanalangin natin sila sa Diyos. Si Jesus talaga yung magre-revenge sa kanila pag may mga injustice na ginagawa sa buhay natin. Makikita mo, tingnan mo. 'Di ba? Ang agang-agang napatay ni Noy Noy, tapos si Chris Aquino, tingnan mo yung kalagayan ngayon. Kaya dapat isabilin niya talaga sa mga anak niya na kahit ang yaman nila, hindi dapat sila umapak-apak ng mga tao, yung mga gano'n. Kaya nga sila magkautak ni Heidi Mendoza kasi magaling gumawa ng kwento, haha. Oo, marami ng alam. Alam mo, thank you talaga sa social media kasi kung hindi dahil sa social media, guys, wala tayong kaalam-alam na si Risa Hontiveros, kasali pala siya sa mga ganitong mga pangyayari, di ba? Mga Heidi Mendoza, gumagawa pala sila ng mga kwento, ganyan. Hindi natin yan malalaman kung hindi dahil sa social media. Wala tayong kaalam-alam guys. Kaya thank you talaga no sa social media talaga. At meron pa talagang nagsabi dito na namatayan na lang ni Corona ang hustisya. Kasi siyempre yung pag-deteriorate ng health niya. Kaya salamat talaga sa VP natin at sobrang lakas ng loob. Alam mo yung mas masakit pa daw yung mag-break up ng boyfriend tsaka girlfriend kaysa i-impeach ng House of Representatives. Buti na lang talaga. But guys, let's still continue to pray for PRRD at saka kay VP Sara. Thank you guys for watching. Have a great day. God bless. Bye.